Ayan natutunaw na yung butter. At saka kaya hindi natin masyadong tinusta yung potato kasi lahat ng lasa mapupunta yan dyan sa sauce. Kasama na itong butter. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung texture ng meat, yung pagkaluto. Ba't ngayon ko lang nagluto ng ganito eh? Matagal nang bumagsak ang bataan. Ha? Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Morning! At ngayon ay 7:30 ng umaga. Dapat kanina pa kami. Katitigilan ng ulan. At nandito tayo ngayon sa may palengke ng Pasong Tirad at sakop ng Makati. Malapit lang ito sa amin. Kayang-kaya lang lakarin. Ngayon mamamalingki tayo at magluluto-lutuan sa bahay. Hindi lang tayo mamamalingki Ipapakita ko rin sa inyo yung mga presyo ng gulay after ng kalamidad. At syempre, ang una nating aalamin yung mga pang-araw-araw na kailangan sa pagluluto katulad ng sibuyas, bawang, kamatis. Oo. Yun ang una nating tatanungin, yung sibuyas sa bawang, kung magkano ang kilo. Ipakita ko na rin sa inyo ang presyo ng mga egg dito. So, ngayong araw, July 26, 2024, yung ganyang klase ng kamatis ay 180 per kilo. Ngayon, yung pulang sibuyas, saka yung puting sibuyas, pareho lang ang presyo ng per kilo. 90, saka ito. Sa bawang naman ay 150 per kilo. Sa ganyang carrots ay 160 ang kilo. Dito naman sa patatas ay 120 ang kilo. Pero ang hinahanap ko, yung medyo maliliit, ay wala raw dating. Dito naman sa siling na buyo, 120 ang isang kilo. Dito naman sa repolyo, 60 ang per kilo. Ngayon, pupunta naman tayo sa karnihan, saka manukan. Ipakita ko na rin sa inyo yung presyo ng bangos. Ito po. So, bali 200 ang kilo niyan. So, ayan, si Kuya. Ipaalam ko lang sa inyo yung presyo ng liempo ay 380 ang per kilo. Tapos dito naman sa pork chop ay 340 ang kilo. Punta naman tayo sa manukan. Ayan, dito kami namimili ng manok kay ate. Pagka ganito yung hiwa or yung special cut ay 250 ang kilo. Pero pagka ganitong one whole, 220 ang kilo. So, ayan, bilhin natin yan. Okay, umpisa na natin yung ating pinamalingki. At yung lulutuin ko ngayong araw ay tatawagin nating the wholesome chicken. Dahil sa masustansya na itong lulutuin natin, ay pwede nyo itong lutuin pagka may special occasion. Lalo na yung loved ones mo. Meron kang iimbitahin at siyempre iimbitahin mo sa bahay at lulutuan mo ng ganito. Siguradong bagsak ang bataan. Umpisa natin dito sa binili nating isang buong manok. Ngayon, siyempre, tatanggalin natin itong liig. Tanggalin lang natin itong matutulis na ito. Ngayon, pwede nyo ring tanggalin itong puwit. Pero ako hindi ko tatanggalin dahil paborito ko ang puwit. Tanggalin lang natin itong matataba. After nating biyakin ng ganyan, lalagyan lang natin ng salt para pampalasa, tapos paminta, ngayon ilagay natin dyan. Ayan. Ngayon maghihiwa tayo ng sibuyas, yung puti ha. Tatlong cloves ng garlic. Ngayon, ito yung sibuyas at bawang. Ngayon, ihiwa naman tayo ng
tomato, pero balat na ha. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit natin binalatan. Mga dalawang kamatis na medyo malaki at hindi naman na kaliitan. Ayan. Hiwa tayo ng sili, isang piraso. Depende sa inyo ha. Nakakalimutan kong sabihin, yung binalatan kong kamatis ay tinanggalan ko ng buto. Ngayon, haluin natin yan. O, para mas maganda, imikos-imikos natin. O, diba? Ngayon, lalagyan natin ng konting asin, paminta, at lagyan natin ng konting paprika. Ayan. Baka nakikita nyo na medyo malalaki ang hiwa nitong tomato, sibuyas, saka garlic. Mamaya, sauce na ang kalalabasan yan. Yung hinalo nating tomato, sibuyas, saka bawang, paminta, paprika, dyan natin ngayon ilalagay. Diba? Irarab lang natin ng loob at labas. Kukubera lang natin ng ganito. Tapos, imamarinate natin ng 2 hours. Salamat, sweetie. Ayan. Okay na. Ito na yung binili nating isang buong repolyo. Iwain lang natin sa gitna. Alisin lang natin yung matigas sa gitna. Maski kalahati lang na repolyo ang ilagay natin sa lulutuin ngayon, kung marami kayong bisitang darating or marami kayong kakain, hindi isama na natin lahat. Yan. Hiwa rin tayo ng carrots. Hiwain natin ng pahaba. Itong lulutuin natin ay talagang bihira itong matikman sa mga restaurant na kinakainan natin. Kaya mas masarap talaga pagka lutong bahay. Yung hiwa nyo ng carrots ay depende sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Apat na cloves ulit ng bawang. Ganun din, pipit-pitin. Tapos, ihiwain. Para naman dito yan sa carrots saka sa repolyo mamaya. Okay. Maglalagay tayo ngayon ng konting mantika muna. At igigisa na natin yung ating repolyo saka yung carrots. Pag nagigisa ako, inuuna ko muna yung sibuyas bago yung bawang. Igigisa natin ito sa mahinang apoy para hindi masyadong malabsak yung repolyo. Bawang. Ilalagay na natin itong carrots. Ngayon, bago natin haluin yan, lalagyan natin ulit ng konting salt, saka pepper. Yan. Lulutuin lang natin ito ng medyo half cook para masarap kainin mamaya. Ang style niya ng pagluluto ng repolyo para medyo malutong pa kainin. Tiyagaan nyo lang haluin, huwag nyong tatakpan. Okay na ito. Oh, ayan siya. Umusok-usok. After natin magisa ng repolyo saka ng carrots, lalagay na tayo ng oil. Yung halos kalahati ng chicken pagka tayo nagprito. Ayan, okay na yan.
So ito na yung minarinate nating chicken. At habang nagpapainit tayo ng mantika sa kawali, tatanggalin na natin itong tawag dito. Yan, yung mga ingredients na nilagay natin. Tatanggalin natin yan. Hindi na natin hiniwa-hiwaan yung chicken para maganda tingnan mamaya, ha? So halos wala na yung ingredients na nilagay natin kanina. Tignan muna natin dito. Siguro ko yan. So, ayan na siya. Ngayon, ilulubog natin ito ngayon sa mantika. Ilulubog na natin ngayon. Yung kabilang part muna. So, ipiprito natin ito hanggang mag-golden brown. At syempre, luto. Kaya huwag niyong lalaksan masyado yung apoy. Ngayon, tatakpan natin para mas madaling maluto yung loob. Ooh. Ooh. Yung pinakailalim, mas hindi na masyadong tostado yan. Ang pinakamaganda, yung ibabaw para magandang presentation mamaya. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dyan, i-set aside muna natin. Ngayon, dito sa pinagprituhan ng chicken, dito rin natin ipiprito yung potato. Iprito lang natin ng medyo magkukulay-kulay din siya ng kulay brown. Pero wag muna natin masyadong lutuin dahil maluluto din yan mamaya. Takpan natin. Okay na ito. Ngayon, i-set aside natin ulit yan. Ngayon ang gagawin natin, babawasan lang natin itong mantika at magtitira lang tayo ng kunti. So, ganito lang siya kadami ang maiiwan. Ngayon, dito natin ilalagay ngayon yung pinagbabadan ng chicken. Kailangan mahina ng apoy dito. Dagdagan natin ulit ng kunting paminta na durog, saka yung haluan natin ng kunting buo na paminta. Pwede nyo rin lagyan ng laurel kung gusto nyo. Ngayon, lalagyan din natin ng kunting paprika. Pwede nyo rin lagyan ito ng, ng coriander para lalong bumango yung aroma. Pero ako, hindi ko na lalagyan. Ngayon, ilalagay natin ulit itong chicken. Ayan! At ilalagay natin itong potato sa gilid. Mas maganda kung marami. Kulang pala yung binili namin ni Sweetie. So dito na yan tuloy ang maluluto itong potato. Lalagyan natin ng butter. Depende sa inyo kung gaano karami. Kasi yung nilagay natin kayo ng panimpla dyan ay light lang or konting asin sa paminta. Lalagyan natin ng konting soy sauce dahil meron ng asin yan. Ang dadamihan natin itong oyster sauce para maglaban yung manamis-namis sa kayong alat. So ayan na siya. Ngayon tatakpan natin at hahayaan nyo nang mag-melt yung butter dyan sa kanyang sauce. Ayan natutunaw na yung butter. At saka kaya hindi natin masyadong tinusta yung potato kasi lahat ng lasa mapupunta yan dyan sa sauce kasama na itong butter. Ayan. Ready na yan.
Tusukin nga natin itong potato. Oh, okay na. Pwede na. Ngayon, kukunin na natin itong potato ng isa-isa. So ito na. Ngayon, itatoppings natin ngayon yung mga ingredients na pinagbabada ng chicken. Ayan. Dito lahat ang lasa niya. Okay, lahat na natin. Oh. Ang masarap dito kasi kaya siya tawag dito malapot-lapot dahil naghalo na yung malat-alat saka manamis-namis ng oyster sauce. At lalabanan yan mamaya nito. Ayan. Una nating titikman itong potato. Diba? Oh. Pwede kayong mag-rice dahil tayo ngayon ay sosyal. Potato. Oh, sige. So, yan. Sa buo. Oh, sige. Oh, alam mo naman tayo ating mag-asawa. Ayan siya. Lutong-luto, di ba? Malasa yung potato. Dahil hindi siya masyadong maalat. Lumamang pa rin yung lasa ng potato. Tikman ko to. Tikman mo yung repolyo. Simple lang ang timpla niyan. Hindi lagsak, ano? Crunchy, naririnig mo? Crunchy. Kaya yung style niyan, huwag niyong tatakpan pag nagluluto kayo ng carrots saka ng cabbage. Lasang-lasa yung paminta. Sarap. Namis yung gulay Hariwa. Hindi ka kumukontra ngayon, ha? Malasa. Tikman natin ngayon ng chicken. Tanggalin natin yung sili. Decoration lang yan. Kala ko kakainin mo. Hindi, oh. Hindi ko mahuli ang sarap niyan. Ito ngayon yung masarap dito. Tikman mo muna ito. Yung budbud niyan. Kaunti lang. Ito. Hindi ito sunog, ha? Ito'y kulay ng oyster sauce saka ng soy sauce. Ayan. Diyan. Tapos, ang masarap diyan, wait lang. Haluan mo ng cabbage. Saka ng potato. Yan ang pinakasikreto niyan. Diyan mo ngayon, mahuhuli ang tunay na lasa. So, halo mo yan. Cabbage, potato, saka yung pinagbabara niya, ha? Lalong lumasa. Masarap ito sa wine. Tama. O ano, okay ka na ba sa potato or magra-rice ka pa? Mas bagay siya sa potato Diba? and cabbage. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung texture ng meat, yung pagkaluto. Anong sa'yo? Wings? Lutong-luto, di ba? Ngayon, haluan mo ngayon yung meat ng potato saka ng cabbage. Akin naman itong legs. Magsalita ka naman. Puno. Lalong sumarap. Sabi ko nga, sa'yo kulang talaga. May kulang. Wine? Masarap ito sa wine. Anong tawag doon? Sagad to the bones? Yung tawag Yung doon? lasa? Yung lasa? Maganda itong recipe na to sa special occasion. Lalo na pag Christmas, New Year, family gathering, panalong-panalo to. Hindi naman siya kahirapan iluto. Kunti na naman ang ingredients. Tapos sabi ko nga kanina, pagka meron kayong mga loved ones or mga ano dyan, alam mo na, imbitahin nyo at ipagluto nyo ng ganito. Bagsak ang bataan.
Ba't ngayon ko lang nagluto ng ganito eh? Matagal nang bumagsak ang bataan. Ha? Huwag mo naman ako masyadong bookingin. Ay, sa totoo lang mga kabayan, yung mga chef, hindi talaga binibigay ang lahat ng ingredients. May Pero- secret ingredients pa rin. Pero si Dada Cooks, ibinigay ko na ang mga ingredients. Ang kulang na lang, depende sa inyo kung lalagay nyo ng ping-ping-ping-ping ng mga decoration, yun ang kulang na ibinigay ko sa inyo. Pero pwede nyo dagdagan. Okay? Di ba? Rated 10. Kay Chef Dada Cooks.